Kasi ang dami na nangyayari sa mundo. Pero palagi natin nakakalimutan yung nasa taas na palaging gumagabay sa atin ngayon. Yo. Kaibigan, pahingi ng oras 5 minuto lang at siguradong di ka olats. Meron lang ako sa iyo gustong ipaabot, isang mensahe na sa katanungan mo maging sagot. Malay mo, baka dito mo pa matagpuan ang gamot at ang lunas sa iyong nararamdaman. May gusto akong sabihin para to sa inyo, dadalhin kita kaibigan ngayon sa mundo ko. Tignan mo paligid mo tol, napapansin mo ba mga tao sa kanya-kanyang trabaho busy na. Yung iba naglalako, yung iba di opisina, yung iba naman may patong-patong ang mga problema, yung iba naman masalan na kahit wala pang kain, hindi kahit magdamag para lang merong masaan. Yung iba pagala-gala, ine-enjoy ang buhay, mukha nakalimutaan ano ang totoo na buhay. Kaisip natin sa ating pansariling interes, sa pagtahak ng landas nila ba tayo lumihis? Di natin napapansin tayo'y nakakalimutan ano ba dapat gagawin habang nabubuhay ka. Di mo pa namamalayan na may nakatingin, nag-aantay ng oras na siya, di natin pansinin, natawagin ang pangalan niya kahit na sandali. Alam mo ba yun ang ating pinakamalaking mali? Kaibigan, imulat mo ang iyong mga mata, buksan mo ang padilig at tambahin mo ang kanta. Yung mga biyaya mo ngayon na yung napapala, hindi yun dahil sa iyo kundi dahil din sa kanya. Alalahanin mo lahat ng to, di mo pag-aari pati buhay mo kaibigan, sa di nagmamay-ari. Ang lahat ng umpisa ay merong pagtatapos, kahit bago pa ang lahat kilalanin mo ang Diyos. Ang buhay natin mga tao sa mundo pa ng dalian lang, di lahat ng oras buhay natin na dudutungan at di kada araw tayo ay naging. Hindi natin alam, isipin mo na buhay natin sa kanya, hiram lang yan, kaya ka dapat ibalik sa kanya din ilaan. Dapat ngayon palang tahakin natin ang tamandaan ng buhay natin mga tao sa mundo pa ng dalian lang, di lahat ng oras buhay natin na dudutungan at di kada araw tayo ay nagigising. Hindi porket ngayon ganyan ka, bukas ay ganun pa rin. Hindi natin alam, isipin mo buhay natin sa kanya, hiram lang yan, kaya ka dapat ibalik sa kanya din ilaan. Lagyan natin ang tamandaan. Tignan mo yung mga bata sa murang pag-iisip, di na naging mga Diyos, puro laro laman ng isip. Iba tinuturo mga bisyo magmura, di hindi na tinuturo yung laman ng Biblia. Sino? Si Abraham, si Jacob, di ninyo alam, pati si David at si Moses. Sino yung mga yan? Si Isaac at Jeremiah, hindi na kilala pero lahat halos kilala kapag ka-artista na. Araw-araw kay darang ko ay nasa dotahan, pero walang oras na magsimba kahit na minsan lang. Buti pa kapag sa ML nag-e-enjoy ka pa, pero kapag aral sa Diyos ay inaantok ka na. Buti pa kapag sa Facebook palaging active ka, pero ba't sa Bible study palaging absent ka? Yung iba hindi porket yung ganyan bukas ay ganun pa rin. Marami pwede na magbago, hindi natin alam, isipin mo na buhay natin sa kanya, hiram lang yan, kaya nga dapat balik sa kanya ilaan. Dapat ngayon palang tahakin natin ang tamandaan ng buhay natin.